tingnan pababa oh. Grabe oh. Alam mo, pumatras kami dito. Kami owner. Yung owner dati na. Buti ka mo, wala kaming kalikod. Bahala yan. Pababa oh. Ayun oh. Ay, alam ko na to. Dito tayo matras. Matras sa Tigladi. Dito yung ano eh. Natin. Di ba manapuntahan natin to? Ba, di ba? Dito yun eh no. Buti wala tayong katalikuran. Mga karos, magandang araw po muli. Bali, February 28 po ngayon, araw po ng Biyernes. Ayan, naalala niyo po ba tong resort na to? Nung mga nakaraan taon, dito nag-celebrate yung bunsong anak namin na si Chanel sa Samiro. Dito po yan sa may 13. Ayan, hinatid ko po muna sila. Tapos mamaya, mag-update na tayo sa site. Ayan si Louie. Louie, good morning. Good morning. Hatid mo muna yan, Vi ha. Sige, balik ka na lang dito. Yan si Master Jojo, si Louie. Hindi po sila papasok ngayon. Yan, mga kasama po dito. Chanel, happy birthday Chanel. Yan, si Chanel. So, aalis na rin po tayo. Dahil update tayo sa ating mga ongoing project. Yan, let's go. Samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. And enjoy watching po. Nandito na tayo sa Phase 4. Ay si Marvin. Good morning, Marvin. Good morning. Yeah, Richard, good morning. Good morning. Log, good morning, Log. Good morning. Danis, good morning. Good morning. Ayan, bali meron lang kaming kukunin dito, yung extrang bakal. Baka magamit pa po namin sa renovation ng stairs dun sa Phase 6. May dala po kami ritong, ay kuya, hindi pa baba. Sa Phase 6 po yan. Ayan, may dala kami ritong 9mm na hard deflex. Ayan. Yan, hindi, sa Phase 6 na yan. Tapos may dala kaming mga bakal na gagamitin po dun. Yan, sa staircase renovation. Yan, check lang namin dito, baka may makuha pa kami na materials. Yan, para at least ma-clear out na natin yung mga narita, yung mga hindi na kailangan. Ito na yung gate na ginagawa ni Adonis. May dadagdag lang po kami rito para lalong gumanda yung disenyo niya. Ayan na. Yan na. Tapos gagawa na rin siya ng ramp up. Drainage pala to. Tapos gagawa rin siya ng ramp up. Tapos si Kuya Richard, ipagpapatuloy niya yung installation ng tiles dito. Ayan, konti na lang yan. Pareha kuya. Pareha. Kuya, i-random mo ha. I-random mo. Titingnan mo. Huwag mong gawain yung pinaka-design. Ayan, random mo rito. Ito na po yan, kuya. Ayan. Tapos si Adonis, itutuloy niya na po yung installation ng gate. Yan sa gate, sinisinsil namin to. Pinalalabas namin yung anilyo ng poste, yung bakal. At dyan namin pakakapitin yung cylindrical. Yan, nandito na tayo sa Phase 6. Siya nga pala, good morning sa mga client owner namin. Ayan, good morning. Yan, batiin natin dito yung hindi pa natin nababati. Kuya Boy, good morning po, Kuya Boy. Kuya Boy. Doming, good morning. Sandy. At saka si Rusty, good morning. Okay, bali si Kuya Richard, lipat po muna doon. So matatapos na ni Kuya Richard naman na yung toilet and bathroom doon para may kabit yung kornisa. Tapos dito, itutuloy nila yung CHB laying asintada. Yung corner na yan, yung kalahati, nakikita nyo na sa mga vlog namin. Pwede na natin isagad yan. So 3.2. Yan, 3.2 po yung height, yung minimum height level niya. Tapos dito naman po sa may corner, minimum height level niya. Yan, sagad na yan hanggang dito. Asintadahan na natin yan. Kahit may pader, kailangan po natin asintadahan. Kasi pasok naman po yan sa perimeter natin at saka single firewall. At saka required na maglagay po ng ng pader. So 150 cm po yung minimum height level niyan tsaka dito. Yan ang gagawin po nila rito. Assignment, structural, CHB laying.
Tapos ito yung tinutukoy ko kanina. So bali dadagdagan po yung bracing nito. So kaya dadagdagan, una lalong titibay ito. Tapos pangalawa, kailangan ng bracing para sa pamakuan ng mga risers. Tapos dito yung sidings. Tapos dito yung staircase cover. Lalagyan din po lahat yan. Then pagdating naman po dito, yan, extension na namin to para yung steps niya bahagyang humaba. Yan, tugtungan po natin yan. Tapos dito naman, ipagpapatuloy lang yung pagpoposte. Yan, poste. Nabusa na sila yung tig-isa. Dito. Tapos dito sa pagpo-flooring, yan, tatabtabin pa to. I-align namin yung mga nakauslipan na lupa. So i-level namin para sa gravel bedding, then electrical, water line, tsaka sanitary line. Yan. Ito yung drum namin, dalawa. Ready na kami kung mawalan ng tubig. Pero hindi naman mawalan ng tubig rito. May may tansi. Ingat, dahan-dahan. Log, bibili pala ako ng 1 1/2 na tubular. Yung extension ng steps, naalala mo? Oo nga pala. Oh, sige. Mas maiksi ito, no, di ba? Mga dalawa lang yata rito, kaya na. Ano yan, 80 dapat yan, 80. Sige, kukumputing ko na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 steps. So, 80 cm. 80 cm. Tapos 8 steps. Tapos ito, ilang centimeter to, Log? 20? Yung... Ito. Yung lapad niya. Nasa ano na nasa 21. No, mga 21. Mga 21. De-divide na lang natin sa 600 cm kasi isang haba ng bakal 600 cm. Tapos Kuya Boy, babalikan kita sa mga outlet Dito muna. Kuya Boy, yung dito yung nire-request ko sa'yo. Sisinsilin niyang dyan banda pag nagasintada. Yan, unahin ko muna yung mga kailangan ni Bilog rito. Tapos si Adonis, may additional pa siyang bakal na pinabibili. Kompleto ka na dyan, yung bakal lang. Tsaka yung 1x1 in 1 1/2. Sa buhangin, baka may magpapadeliver ako ngayon. Mauubos to. Yan. Okay na po tayo rito sa hardware. Yan, nagdala na lang tayo ng cut-off para maputol po natin. Masikip po kasi yung daanan dito sa papuntang phase 4. Niiwasan lang din natin na makasagi. Yan, pasok pa rin naman po sa sukat kahit pinutol po natin sa gitna. Tara. Ayan, check natin yung disenyo nito mamaya, babalikan natin. Picture ko lang may sir. Sige. Send ko na sa inyo. Tara. Eto, nakabalik na ulit tayo sa phase 6. Ang pinapasintadahan na po natin to. Ayan, unti-unti na rin naayos yung electrical sa mga poste. Bali yung 4 na poste, lahat po yan may ilaw. Tapos dito rin pinapasintadahan na lang din natin. Tapos dito rin pinapasintadahan na po natin. Bali may opening po to, schedule for window. Yung mga steel window na mababaklas namin dito, siyang ilalagay po namin dito. Tapos may space for aircon box
So ito maganda sana sa poste na to, nakapalihis, kaso nga lang pagkakasyahin kasi namin yung bintana at saka yung aircon box. Ang mangyayari kasi nito sa loob pagka natapos, meron po siyang nosing dyan. So may nosing, tapos yung ceiling. So may nosing din sa ceiling, saka yung kornisa nya. Yan, magkakaroon din po ng kurbada. Ayan. So okay lang naman yan kasi nasa kwarto naman na area. Tapos yung height ng bintana ron dito kukunin. Ayan dito. Isukat na to. Poste. Dati sa gawa namin na Athena, wala kayong makikita na ganito na nakausling poste. So pag natapos to, may makikita tayo. Kasi kailangan po talaga yan dahil slab po yung finish nito. Pero maganda naman po yung kalalabasan nito kapag natapos. Yan. Yung sa gawa kasi namin doon, bubong lang po siya, long span roofing lang, kaya hindi na kailangan ng ganito. Tapos si Bilog, inuumpisahan niya na po yung pagdaragdag ng steps dito. Nabanggit ko nga kanina, nasa 21 cm lang ito. Tingnan mo naman pagka umapak, nakalagpas. So dadagdagan namin ng tubular na 1-in-1 half po ito. Yan na yun. Yan. Tapos binungian ni Bilog to para magkasya rito. Tapos yung pagdating naman dito, meron po siyang ilalagay na parang ano rito, angle bar yan, alog na angle bar na naka nail gun. Tapos yun na yung pinaka magiging sandalan niya. Tapos ipo-pull weld namin to tsaka rito para matibay. Yan na. Dumating na yung delivery natin, buhang. Kuya, dito kuya. Dito. Bakit junction box yan? Junction cover. Wala. Akin na kuya. Babalik na lang ako. Mali ito. Okay. Okay boy, babalik na lang ako. Babalik agad ako. Atras mo pa kuya. Atras mo pa. Yan, kailangan kasi nakakamada yung mga ano natin, yung mga buhangin. Okay, okay na yan. Op. Ayos na yan. Yan, para hindi tayo mapagalitan dito. Yan na. Sige, okay lang, madali na mahilain yan. Okay. Pabalik tayo sa bodega ngayon. Kailangan natin yung mga scaffolding. Ay, kakilala ko yata to. Ma'am, sabay ka na. Palumi na ako. Tara. Pauwi na kayo? Oo, punta ako sa bodega, may kukunin na kayo. Lagi nyo to nilalakad araw-araw Di ba kayo napapagod? Hindi naman araw-araw. Ay hindi ba? Pero laging paminsan-minsan nakikita ko kayo Maganda rin kasi sa katawan. Sa bagay, ilang steps din yan, no? Tagaling tayo sa bodega. Yan, may kinuha lang ako mga scaffolding. Si ma'am nga po pala, taga dito rin yun sa phase 2. Madalas ko siya makita, simula rito lalakarin niya hanggang phase 4. Tapos pa uwi, phase 4 hanggang dito. Kaya kapag ka nakikita ko siya, may sasakyan tayo, sinasabay natin palagi. Ayan, nagmo-mobilize na tayo ng mga kailangan dun sa unit or dun sa project natin. So yung mga scaffolding na to kulang pa, pero ito muna yung dadalhin natin kasi para hindi makasikip dun sa area. Ayan, madadagdagan pa to. At saka tatagal na to sa phase 6 kasi mayroon pa tayong mga kasunod na gagawin po dun. Tara. Dagdag mo dyan.
Ayan. Oo nga daw, baka uputulis ko natin. Tapos yung scaffolding dito gagamitin po yun. Mga scaffolding natin. Papasinsil po natin yan. Pero sa ngayon hindi na muna kasi may nagtatrabaho pa rito. Ayan na. Assemble ng poste at saka asintada. Ayan mga karos, galing po tayo rito sa Vista Mall, sa may All Home. Bali si client owner po natin sa Anyana, sa akin niya po pinasuyo yung pagbili po ng refrigerator at saka ng gas range na ilalagay po sa kitchen. Ayan, abangan na lang po natin yung delivery. Tapos dito ko na rin po binili yung ating pendant light para dun sa hagdanan. Yan, dito ko na rin binili, pati yung lamp post para sa mga poste. Yung purchase natin dito, yan, umabot po ng nasa 100,000 plus. Yan, bali yung ano natin, yung delivery ng ref at saka ng gas range, siguro baka first week or second week ng March. Tapos mamaya pipick upin po natin yung ilaw, yung sa mga poste at saka sa pendant light. Ayan mga karos, manananghalian po muna tayo. Yan, dediretso ako sa Samira Resort. Yan, tapos after natin mananghalian, magbibigay na po tayo ng update dito sa project natin sa Phase 4. Okay, let's go. Tara. Kakayanin kaya ng e-bike natin yung daanan dito. Masyadong matarik. Eto na. Opya. Ayan na. Ang bilis na. Alalay tayo ng konti sa preno. Opya. Yun oh, pataas. Yeah. Sisiw to, kayang-kaya. Kayang-kaya. Oh, di ba? Yeah. Woo. Sarap mag-swimming nito, oh. Direct yung araw. Dito na tayo sa Samiro. Yan. Okay. I-share po namin sa inyo kung ano po yung mga ginawa po namin doon sa harapan ng bahay. Tapos kung papasa po ba siya kapag nagbawi po tayo ng construction bond. Kung okay lang po doon sa admin ng Lumina, yung mga ganitong klase ng setup, color combination, yung mga in-install po natin sa harapan po ng bahay. So tara, let's go! Ayan, nandito na tayo sa Phase 4. Yan, magbibigay na tayo ng update dito sa pinagagawa po natin na gate. Actually, nagkaroon po ng adjustment. Hindi na alam ni client po to, pero doon sa ikagaganda po ng design, ako na po yung nag-decide para kapag nakita naman po nila ng personal, mas matutuwa po sila. Ito yung kinakabit na po yung gate. Gamit po yung cylindrical hinges na 1 inch. Yung batay. Magaan lang po itong gate na to kahit 2 door po siya. Ang ginawa po namin dito, naglagay pa po kami rito ng eto, 1x1. So pinagdugtong namin yung 1x1. Tapos may handle din po to. Tapos additional pa po rito. Bali naka-flash na nga lang po to sa bracing na ginawa namin. Pero kita nyo naman nagkaroon ng disenyo, diba?
So napaka-simple lang ng gate. Magaan lang po sa mata. Pero nalagyan po namin ng design kahit pa paano. Nagkakabit po sila ng gate. Gusto ko sana makita yung gawa ni Kuya Richard eh. Yun nga lang, hindi na tayo papasok. Pwede naman po natin maipakita yan sa ibang araw. Yan. Medyo komplikado rin po yung pag-install po nung cylindrical doon sa ating mga poste. Kasi kailangan po matibay yan. Dahil araw-araw po yan bubuksan. Ito na po yun. Tapos syempre yung alignment din at saka yung level kailangan masusunod po, tsaka yung hulog. Si Ma'am Orlinda nangihingi sa akin ng update kahit picture lang para maipasa niya sa sa husband niya kay sir. Kaso nga lang sa ngayon, sabi ko bigyan po muna natin na medyo magandang development po yung harapan, yung loob, tapos saka tayo magpapasa. So sa nakikita ko naman, lagi naman po silang nanonood ng vlog natin. So kapag napinturahan na po to, yan, pasa tayo para pampawala rin ng stress. At saka nakikita nila yung mga bagay na pinagkakagastusan nila dito sa house improvement. Tapos ilaw na lang po to, yung 3 poste. Tapos kapag natapos to, napinturahan to, may magandang transformation na naman po tong harapan ng bahay. Yan, napakasimple lang ng ginamit naming materialis dito, pero kapag natapos, napakaganda ng dating. Bali dito naman sa isang project natin, halos tapos na po yung installation, tsaka yung pagpapabricate po ng ating mga gate and fence. Okay. So ito po ba ay papasa sa admin, so okay lang po sa kanila yan, basta wag lang po babaguhin yung kulay. So tungkol naman po sa kisame, hindi naman po nila kini-question kung maglalagay ka ng kisame rito. So okay lang naman po yan na maglagay ka. Tapos basta rito ang ginamit is PVC or PVC roofing or polycarbonate, walang kaso sa kanila yan. Tapos sa fence grills, ito nga po pala isa primer coating lang. So kami kapag after ng welding, after na mabuo po yung ating gate and fence, agad po pinapalo upan namin ng epoxy primer. Pero hindi pa po yan yung pinaka final na color niya. Basta black or brown, yan papasayan sa admin office. Tapos yung floor drainage natin, as long as na sakop po to ng 150 cm, wala pong problema. So ang ano po kasi natin dito, pinaka width natin isa 150 cm. Pag yan nilagay mo rito, kakaroon tayo ng violation. So sa deco stone, yun teka lang, nahinto ako eh. May pusa pala dyan. Ayun uy, Miming. Ayan na-stress na siya. Ayan. Sa deco stone wala pong problema, basta wag lang po gumamit ng mga kulay blue, kulay green. Ayan. Basta okay po yung ganitong kulay, earth color lang, nababagay po sa color scheme ni Lumina, which is beige color. So walang problema yan. So kapag ito napinturahan po ng solvent sealer, titingkad pa po yung kulay niya. So mag-ano pa po yan, magda-dark pa ng konti. Ito na nga po pala yung mga nagagawa po natin dito. Yan installation na lang po ng 4 na ilaw po rito. Kahilera po yan. Tapos may pailaw rin po tayo dito, 2 tig-isa. Tapos 3 lamppost. Tapos syempre sa color scheme na ilalagay po natin dito, na ipipintura po natin yung pinaka beige color niya. Yan. Pero itong part na to pwede natin pinturahan ng puti. Yan, para lumitaw po yung pinaka deco stone. Bigyan ko na rin kayo ng idea. So ito nga po pala yung spandrel. So brown po yung kulay nito. Yan, brown. Tapos naglagay po kami rito na magkabilang bracing gamit yung tubular na 2x3, 2x2. Yan, magkabila yan. Para pwede po kami mag-install ng polycarbonate yung kabilaan. Magsisilbing harang niya sa tuming umuulan, hindi papasok yung angin ng tubig. Kasi ito mga karoos, may gap pa rin po yan. Ayan, yung sa kapitbahay may gap pa din. Tapos dito,
Hindi na po namin to ginamitan ng spandrel. Ang dahilan po kasi, balang araw kapag nagkulang si client sa focus sa maintenance, kapag spandrel nilagay namin dito, gawa pa rin po kasi sa yero yan, maaaring kalawangin. Ito po hard deflex na po to. Nandyan po yung inside gutter natin na stainless, kaya nakakasiguro tayo na hindi po mabubulok yung mga ilalagay natin dyan. Tapos pipinturahan na rin po natin yan ng kakulay po ng spandrel para maganda. Yan, downspout natin, ayan nandyan. Yan, naka-deco stone. Nagpagawa po tayo ng moldura gamit po yung palitada. So ito yung ating deco stone. Tapos sa tubular po ng ating gate and fence, ginamitan natin ng 2x2 bracing, 2x2 for framing, and 1x1 po for bracing. At syempre meron pong yan, handle din. So diba? Para hindi mahirapan si client. Tapos ito, minimalist yung design na hindi po magko-contrast dun sa ating mga nilagay na tiles. Yan, para kahit pa paano, pagka tiningnan natin yung outlook niya, buhay na buhay pa rin. Sadya ko nga palang po palang binuksan yung mga bintana. Nakapasok tuloy si Moning. Okay lang yan, basta wag siya magkakalis sa loob. Yan, binuksan natin yan para nakakasingaw yung loob. Tapos trench drainage, hindi na po natin banda nilagay po rito sa harapan. Yan, pailalim na lang po. Yan, dyan na lang kasi kahit naman papano, maliit lang naman po kasi yung area. Yan, dyan na lang po natin nilagay. Ayun mga karosa, okay na po tayo rito. Yan, kita-kita na lang po ulit tayo sa susunod na video. So sana nabigyan ko po kayo ng idea regarding sa mga house improvement na ginagawa po namin. Hindi pa natin nakikita yung pinaka-final na design nito kasi hindi pa naman po tapos, pero nandyan na yung mga installation. So ilaw na lang ang kulang. Then yung paintworks, yan ang magpapakinang dyan, ang magpapaganda yung mga pintor. So ito, ulitin ko, yung ganitong design setup, papasa po to sa construction van. Okay, hanggang dito na lang po muna. Paalam po, kita-kita na lang ulit for the next video. Tara.